Hello mga mamilash! Ang init na talaga ng panahon, di ba? Huwag natin kalimutan lagi magdala ng payong. Nagpunta nga pala ako dyan sa palengke kasi bibili ko ng mga kailangan ko. Magluluto kasi kami ng munggo at saka ng ginatan. Pumasok nga pala ako sa palengke kasi naghahanap ako ng sago. Sabi ng tindera mayroon daw kaya lang ako ang magluluto. Bumili din nga pala ako dyan ng kamote at saka ng saging. Naghahanap ako ng gabi na malaki, wala. Tapos dumaan na rin ako sa bilihan ng niyog. Pakayod ako ng isa. Sa panahon nito kahit mainit parang ang sarap ng ginatan. Ayan at pauwi na ako dyan. Tapos yung mga kabataan tinawag ako at may tinanong sa akin. Pagdating sa amin inilagay ko na sa lalagyan ng mga pinamili ko. Konti lang naman kasi ang lulutuin ko. Kaya tigilang piraso lang ang aking binili. Hindi kasali dyan yung saging na lakatan ha. Ilang piraso lang yung mga pinamili ko, naubos ang dala kong pera. Grabe na talaga ang panahon ngayon, sobrang mahal na ng mga bilihin. Tapos may nagbigay nga pala sa amin ng Indian mango. Nang tinalupang ko, madilaw na. Sobra na ang tamis nito. Kaya kumain lang ako ng isang pisngi. Kapag kasi prutas ay matamis, hindi ako ganong kumakain ng marami. Alam nyo na, iniingatan ko rin ang health ko. Mga mamilash, ang sarap sana ng mangga. Kaya lang kapag naiisip ko, natatakot ako baka magkaroon ako ng diabetes. May lahi kasi kaming diabetes. Pagkatapos kong makakain ng mangga, nagumpisa na nga pala ako maghimay dyan ng tinapa. Habang naghihimay nga ako dyan, nakatingin si Pfizer. Baka akala niya ibibigay ko sa kanya yung mga tinik ng tinapa. Naku, bawal yun. Baka galisin siya. Pagkatapos kong maghimay, ayan, nagumpisa na ako magbalat ng bawang at sibuyas. Pati toko ay hiniwa ko na para mamaya-maya pipirituhin ito. Alam nyo, habang nagagawa ako dyan, iniisip ko na agad kung ano ang iuulam namin kinabukasan. Lagi akong ganon. Tapos ko ng lahat, ginawa ko, nagdilig naman ako ng halaman. Sabi ko nga kay Pfizer, mamaya-maya papaliguan ka. Kasi tsak naiinitan din si Pfizer. Ayan nga, dinampot ko pa ang dumi niya. Naku, itong aso nito manang-mana sa nanay. Yun nga palang tinanim kong sili, binubungkal ko dyan. Nang matapos na ako, kinuha ko yung 1 galon at dinala ko sa kinukuhanan ko ng tubig. Buti na lang hindi pa high tide. Kaya ako na ang nagdala sa kanila. Kung malaki ang tubig, hihiyaw lang ako sa kanila. At ipakukuha ko ang galon. Kumuha nga pala ako dyan ng dahon ng ampalaya. Kasi yung unang kuha ko, kukunti, kaya dinagdagan ko. Sabi ko nga, kukunin ko ng lahat ang dahon kasi ayaw namang magbunga. Tinutuka kasi ng mga ibon ang mga bulaklak, kaya ayaw magbunga. Ayan, at hinugasan ko na. Na matapos ko ng lahat ang ginawa ko, dyan sa labas, gagawa naman ako ng yelo. Sobra kasi ang init ngayon, kaya mabilis maubos ang aking mga yelo. Hindi nga nabubuo ng gusto ang yelo ko na bibili na. Kahit nga minsan kakalahati pa lang ang buo, binibili na nila. Yung kapitbahay ko nga dito, lagi nagpapatira. Baka daw kasi maubusan siya. Ang lakas nga ng benta ng yelo ngayon. Ayan, at nakatapos na akong gumawa ng yelo. Bye-bye. God bless.